Bukod sa rice threshers na natanggap na ng mga farmers groups, nakatakda na rin silang bigyan ng flatbed dryers na magagamit sa panahon ng tag-ulan. At ang malaking bahagi po na ibigay ng Department of Agriculture, yung po tinatawag natin na Farm Level Grain Center, kung saan ito din po ay mula sa NAPSI. At ito ay nasa Bayan ng Baler, kung saan nasa 1,200 na magsasaka ng Bayan ng Baler ang naseservisyohan upang magkaroon ng isang quality milled rice. Higit na nakatulong din sa mga magsasaka rito ang bagong rice processing complex na ibinigay ng bansang Korea sa Aurora. State-of-the-art ang pasilidad na ito at pangatlo sa mga lalawigang mayroong rice mill at mechanical dryer na tulad nito, maliban sa Bohol at Nueva Ecija. Ang proyekto pong ito ay nasa katuparan sa pagsusumikap ng ating Senador Edgar Rodgay Angara at ang ating Gobernador Bellaflor Rodgay Angara Castillo para matulungan ang mga magsasaka dito sa probinsya ng Aurora. Ang proyekto pong ito ay nagkakahalaga sa tulong ng Korean government $2.3 million at ng provincial government of Aurora na $300,000. Ito po ay may facilities na milling facilities na may kapasidad, output capacity of 400 bags per day at may drying capacity of 50 tons per day. Tuloy-tuloy din ang mga programang ipinapatupad ng Provincial at Municipal Agriculturist Office tulad na lamang ng mga post-trading o bagsakan centers. Sa ngayon, meron din tayong programa mula sa Department of Agriculture, yung Bagsakan Center, kung saan ang Bayan ng Baler isa sa mabibigyan nito. Ang may bibigay na tulong nito ay magkakaroon ng direct ang farmers na maidala ang kanilang produkto mula sa kanilang bukid at dito sa ating Bagsakan Center. Hindi lang ang magsasaka ng rice, kundi yung auction center ng livestock, mga livestock raiser natin. Maiwasan yung middleman at maitaas yung presyo yung farm gate price nila. So magkakaroon dito na nga yung magkaroon tayo ng entrepreneurship at magiging businessman itong ating mga maliliit na magsasaka. Sa totoo lang po, nabanggit ko na kanina mga tiga Department of Agriculture dahil programa pa rin ng Pangulo natin yung pagtulong sa mga kagaya namin mga magsasaka. Sa tingin ko po talaga malaking bahagi para sa aming pamilya yun. Tapos isa pa nga po, napapasalamat pa rin ako doon sa mga 80s o yung agricultural technologies na natutok din po sa amin na siyang gumagabay doon sa iba't ibang gawain po ng mga magsasaka dito sa amin. Andiyan nga po yung nakikita ko ngayon yung mga nakakasama ko mga 80s kaya maraming salamat po sa kanila na sila'y naging bahagi at instrumento ng ating gobyerno para matulungan kami doon sa mga ganitong pangangailangan. Ang kalapit na lalawigan ng Aurora, ang Nueva Ecija, ang pinagkukunan ng malaking porsyento ng bigas na dinadala sa Kamaynilaan at mga kalapit na probinsya. Sagana sa supply ng tubig at mga irrigation infrastructures na kabilang din sa NLAC at Luzon Urban Beltway. Gusto nating i-maintain na yung ating rice production ay sapat sa ating mga mamamayan, no? At kung matatandaan nyo, nung unang bahagi ng taon, meron tayong nire-report o allegedly na sinasabi lang may rice crisis pero wala. Because itong mga irigasyon, napakalagang bahay para mapanatili at mapataas yung ating produksyon sa bigas. Lalong-lalo na dito sa Nueva Ecija na which we consider as the #1 rice producing province in the Philippines. At dahil dito, isa na namang restoration work ang naisagawa matapos ang pagpunta rito ng Pangulo noong isang taon. Ang pagkongkreto ng Vaca Dam na dating rubber dam. Ang magiging benepisyo nitong pagkakagawa ng ating Vaca Dam natin ay maabot sa 1,600 hektarya. Yung ating pinatutubigan na sumasakop sa 2 bayan. At ang mabagsaka rito ay mahigit 1,000. At ito ay lubos ang kapasalamat sa ating minamahal na Pangulong Presidente Gloria Macapagal Arroyo at sa ating mahal na Sekretary Arthur Yap. Sapagkat ito ay pagkaraang masira ng dam na ito, nagtiis ang ating mga magsaka rito at ito ay ay naglagay lamang sila ng mga pansamantalang pangharang para mapakinabangan. Subalit sa ngayon, pagkaraan na ating Pangulo ay mangako na paggawa ito sa loob ng 5 buwan
ay pinagawa namin ito at ito katatapos lamang ng ating dam at pinakikinabangan na sa kasalukuyan. Suportado din ng pamunuan ng NIA ang pamamahagi ng mga post-harvest facilities sa buong probinsya. Yung flatbed dryer natin dito sa lugar na ito, dito sa nasasakupan nitong Baca Dam na ito, 3 yung flatbed dryer natin dito. At ito ay pinakikinabangan ng ating mga magsaka, lalo-lalo na sa panahon ng tagulan na umaanay sa August-September na kinakailangan ng patuyuan. Yung flatbed dryer na yan ay very important at kaya very effective para sa ating mga magsaka. Ang Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o UPRIS ang sumasakop sa mga bagong dam na katulad nito. At dahil ito ang pinaka-viable na irrigation system sa buong bansa, mas epektibo nilang naipapatupad ang mga programang laan para sa mga magsasaka. Dito sa nasasakop ko ang UPRIS, ang pinakamalaking irrigation system na sinasakop ng National Irrigation Administration na umaabot sa 1,700 hectares. 1,700,000 hectares at ito ay bumubuo sa 400 Irrigators Association. At alam mo dito ay gumagawa kami ng mga pamaraan kung paano mapapaunlad natin ang ating mga magsaka rito sa pamagitan ng pagtuturo ng pagtatanim ng hybrid rice at saka mga certified seeds. At sa kasalukuyan nga ay tayo ay nagpaplano na dito sa 106,000 hectares na ito ay makapaglagay tayo ng additional cropping pattern na sinasabi natin na yung third crop. At ito ay 42,000 hectares itong plano natin ito na idadagdag dito sa wet crop and dry crop na umaabot sa 106,000 hectares nga. Basically, ang pinaka-objective ng NLAC is to ensure the completion of the SONA projects saka yung mga nakapaloob dun sa Comprehensive Infrastructure Program ng Pangulo natin by 2010. So ito po ay napakalaga. Kaya po ang function ng NLAC to monitor and ensure para sa ganun matapos talaga natin kung ano mo yung bottleneck sa mga problema dyan sa mga proyekto atin pong maisosolve. At ipinapaabot po natin to sa ating Pangulo. Tumutulong po yung PMS and yung mga ibang agency. Nagkakaroon po tayo ng consultation including yung mga private sector na nandiyan po yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, nandiyan po yung National Press Club, nandiyan po yung SK, nandiyan po yung National Youth Commission. Para sa ganun talaga pong itong mga proyekto na malalaki na in-announce ng ating Pangulo noong 2006 ay masigurado nating matapos ng 2010. Malakas na rehiyon, maunlad na pagsasaka, maunlad na ekonomiya. Sa aming pagbabalik, silipin naman natin ang mga kaganapan sa naging pagbisita ni Pangulong Arroyo sa United States of America. Stay tuned!